Marbil, inamin na walang napatunayan si Torre para maging PNP chief. Tingnan natin. Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Tama na. Sabi niya, si Torre magaling. At siguro ito yung nakita ni BBM kay Torre. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Hindi daw siya reward. Teka muna, Marbil, matanong ko. At ipapaalala ko sa'yo, alisin natin yung pangingidnap niya kay Tatay Digong according sa abogado ni Tatay Digong at doon sa illegal na pagpasok, illegal search na ginawa nila sa KOJC. Kasi wala sa kasaysayan ng kung sino man sa buong mundo na meron kang search warrant at mag-i-stay ka doon sa lugar for 16 days kasama mo 5,000 pulis. So that is obviously public knowledge kapalpakan. Pero alisin natin yon. Kasi sabi mo nga, magaling si Torre. Yan ang sabi ng presidente. So kung wala yung kay Tatay Digong, hindi niya nahuli si Tatay Digong at hindi siya nanggulo sa KOJC, sa tingin mo, magiging PNP chief si Torre? Anong naitulong niyan? Anong naikontribute niyan sa Pilipinas? Wala. Naalala nyo, may bulilyaso pa yan? Nagkaroon lang road rage. Binigyan niya pa ng TV time yung nanutok ng baril. Kaya nga nag-resign pa yan di ba? That time nag-resign yan Baka nakakalimutan mo, Marbil. Hindi nakakalimot ang taong bayan. So before yung kalukuhan ginawa niya kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy na nagustuhan malamang, ako siguro, yan ang nagustuhan ni BBM sa kanya. Si bulilyaso yan Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 So hindi daw political accommodation. So ibig sabihin hindi bayad utang dahil sa ginawa nga sa KOJC, sa kababuyan na ginawa niya sa KOJC at pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi bayad utang. ng pambansa. Sinong naniniwala doon? Kayo ba naniniwala? Meron pa bang naniniwala doon? Ako sigurado ko kahit yung mga pilit niyang kinakampi ngayon na mga pinklawan, hindi naniniwala doon. Huwag tayo maglokohan. Sang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General. Mahusay sa trabaho. Ano ba yung mahusay sa inyo? Pag sinabi ng presidente, kahit illegal, gawin mo. Kung ganun siguro ang definition nyo, posible. Dedicated? Posible. Dedicated siya Kahit illegal ang utos ng presidente, gagawin niya. Torre. Magaling si Nick. He can decide, he can do. So yun sasabi ko. Magaling siya kasi pag nag-decide siya. Totoo naman. Ako sang-ayon ako dyan. Kasi sinabi niya, Attorney Torreon, papasok kami dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, kahit illegal tong gagawin namin, hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Sinabi yan ni Torre, hindi ito ang panahon para tayo magtalo. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan din ang sinabi kay Tatay Digong. We will do this the easy way or the hard way. Diba? Dedicated siya. Basta, kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Ito yung mga pulis pulpul na ang laging hawak sa presinto ka na lang magpaliwanag. Ganun po, yun. Ganyan ang ibig sabihin ni Torre. Kaya nga meron na tayong warrant of arrest. Meron na tayong search warrant para hindi puro lagi may gagawin kang kagaguhan para papatayin kita sa presinto ka na magpatliwanag. Parang ganun Lahat na lang pwede mong gawin kaya nakakatakot to. This is something na kahalintulad ng martial law. Gagawin na lang nila lahat, saka ka na magpaliwanag. Doon ka sa presinto, magreklamo. Partly, but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess that's a good decision na ginawa ng presidente natin. Sinabi pa ni General Marbil, nasa prerogative ng Pangulo ang Inamin naman natin, nasa prerogative ng Pangulo kung sinong pipiliin niya. I agree na papagkatiwalaan niya. Kaya lang, it shows na anong merong puso to si Marcos. Karapatan mo kung sinong pipiliin mong PNP chief. May kasabihan na ano yung nasa loob, yun ang sinasabi ng isang tao, di ba? Pag ang isang tao mahilig magbangkit patungkol sa, halimbawa, mahilig siya magbangkit patungkol sa kotse,
mahilig yan sa kotse. Mahilig yan magbanggit patungkol sa gym, mahilig yan sa gym. Yung pag-appoint mo ng PNP chief kay Torre, karapatan mo yan, pero pinapakita mo rin kung anong nasa loob mo. What is important to Marcos is not the Filipino people. What is important to Marcos is to defeat Duterte. Yun eh. Ano yung binalik niya? Remulla Brothers. Sino PNP chief? Torre. Itong mga personalidad nito, lantarang kumalaban sa Duterte. Yaan po ang laman ng puso ni Marcos. Yaan ang karakter ni Marcos. Pili kung sino ang pinagkakatiwalaan niya para manguna sa PNP. It's the prerogative of the president, but ang sinasabi ko lang, magaling po yung tao. Karapatan to ng presidente, magaling yung tao, pero Magaling po yung tao. Pagka nandito ka sa Chief PNP, hindi yung anong na-contribute mo eh. How you will lead the big organization. ayun. Pag nandito ka, parang sinasabi niya kay Torre, wala ka napatunayan. Wala ka pang nakokontribute. Leadership lang. Yan ang sinasabi natin kay Torre. Wala yang kontribusyon sa society natin. Bagkos ginulo pa nga niya ang society natin. Even kay Barbelo, hindi niya diniretso. Di ba? Parang sinasabi mo, halimbawa, bigyan ko kayo ng ano. Ako'y may kaibigan. Alam mo, dito sa ating grupo, hindi naman importante kung ikaw ay pangit o pogi. Ang importante dito, mabait. Diba? Ganun na sinasabi nito si Marbil. Hindi naman importante dito yung na-contribute, yung leadership. Diba? So, pinaamin niya na wala pa talaga napapatunayan. And I agree with you, Marbil. Wala talaga napapatunayan ito. Isa lang ang napatunayan ni Torre. Kung sinabi ni BBM, hindi mababali. Ang utos ng hari, hindi mababali. Yan lang ang napatunayan ni Torre. Excuse for my words sa mga may edad na dito at sa mga batang manunood. Huwag po kayong ma-offend. Pero himod puwet lang ang alam ang kontribusyon ni Torre. And I guess that's one factor na nakita ng presidente natin na General Torre can lead the Philippine National Police, the 232,000 Philippine National Police. Nang tanungin si General Marbil kung ano ang maipapayo niya kay General Torre matapos na maapektuhan ang buong organisasyon sa bashing mula sa mga netizens, bunsod ng pag-aresto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang naging sagot ng general. Kahit anong trabaho na, kahit hindi naman yung former president, kami talaga nahaharas eh. Kahit sinong hulihin mo, talagang yung mga pulis namin, they're being harassed. Ay, no, bakit ganon? Teka muna. Ano daw maipapayo niya kay Torre? Ay, Barbie! Ano daw mapapayo niya kay Torre doon sa panghaharas natatanggap doon sa ginawa niya kay Tatay Digong? Una, hindi po yun pangharas. Lahat naman daw sila dumadaan dyan sa harassment. No? Hindi po yun harassment. Yun po ay sigaw ng puso ng Pilipino. Yaan po ang problema sa iyo, Marbil. Hindi mo alam ang sigaw ng Pilipino. Parehas kayo ng amo mo. Bingi kayo or nagbibingi-bingihan, di ba? Hindi ito basta harassment. So, sinasabi niya kay Torre na normal yan. Normal lang yan. Ganyan talaga. For every na ginagawa nila. But remember this, meron kasing warrant yung tao eh. So we have to help yung PCTC to serve the warrant. Hindi. Excuse nyo yung warrant na yan. Wala pong jurisdiction ng ICC dito. And you know it, no? Bakit yung ibang bansa nanindigan sa kanilang tao? Sinabi ng presidente na hindi niya papapasukin ng ICC. Marbil, that is a cheap shot. Ang pangit ng excuse mo na kailangan gawin yun kasi may warrant. Alam mo, kahit may warrant yun, si Tatay Digong may karapatan sa abogado. Fast break nyo yung sitwasyon eh. Kung may warrant yun, dapat hinuli nyo muna, tapos dinala sa korte. Anong ginawa ni Torre? Fast break. Don't tell us na hindi mo alam yan. Anong klase kang PNP chief? Diba? Doon nagka-problema. Sa libin natin may warrant. Halimbawa, isang tao may warrant. Diba? May karapatan yung tao ipagtanggol ang sarili. Meron tayong due process eh. Minadali ninyo. Ano bang nangyayari sa inyo? Yun lang naman po yung katotohanan. Kung nabash, it's part of ng trabaho natin. Ako rin naman, buti nga, hindi lang nga kami nababash, nagkakakaso kami. Teka muna ha.
Normal sa trabaho nila yon na nababash. Hindi kayo nababash dahil ito ay normal. Nababash kayo kasi doon sa mali niyong ginagawa. Sabi nga, pag ikaw ay ginigipit, ikaw ay pinipersecute, ay pagpapalain ka. Kung ikaw ay gumagawa ng tama. Yun po ang konteksto nun. Pero kung ikaw ay pinipersecute dahil mali ang ginagawa mo, dapat ikulong. Mali yung ginawa ni Tory. Hindi kaya siya binabash dahil ginagawa niyo trabaho niyo. Sasabihin niyo, syempre, opinion mo yan. Ito, opinion namin, ginagawa namin ng trabaho namin. Wait, there's more. Saka niyo sabihin sa amin yan pag upo ni VP Sara. So kami, Dagdag ng General, kakibat na sa trabaho ng pulis ang pagharap sa mga kaso. Gaya aniya niya na may mga kasong kakaharapin pagkatapos ng kanyang retirement. we have so many cases right now. I have more or less 30 cases under my shoulder na after retire, marami po akong kaso. But doesn't matter. Yun po yung sinugal namin, buhay eh. Buti pa nga, buhay pa kami. Yun ang sinugal nila. So sinasabi niya na ito'y paninilbihan sa taong bayan. Talagang nangyayari ito. Mali po. Kung hindi ibig sabihin madalas na nangyayari, ay tama na ang ginagawa. Diba? Halimbawa, droga ka ng droga, inom ka ng inom, tapos napapaaway. Mali-mali ang desisyon. Hindi, normal lang yan. Normal yan sa mga umiinom, talagang napapaaway. Hindi po normal yun. Kasi in the first place, mali ang dapat yung naglalasing ka, tapos nag-a-addict ka, halimbawa, nagdadrive ka pa, mali yun. Same thing dito kay Tory. Alam natin it's illegal. The act itself of what Tory did was illegal. Were illegal. Actually, illegal yung kay Tatay Digong at itong ginawa sa KOJC. It doesn't mean na madalas mangyari sa inyo, normal na nangyayari ay tama ang ginagawa ninyo. Hindi porket may 30 kang demanda, kailangan ganun din si Tory, may 30 rin demanda, pero normal yun. Di ba? Nung pumasok ka dyan, isinugal. Hindi po. Mali yun. Hindi isinusugal ni Tory yung kanya. Isinusugal niya yung sarili niya para kay BBM. Isinusugal ninyo sarili nyo para kay BBM, hindi para sa Pilipino. Sino bang may gusto? Bitbitin doon si Tatay Digong. Yun yung yun ang hindi nyo nakikita eh. Once you join the Philippine National Police, nandito na po, kabalikat po, yung buhay namin, yung kaso namin. Yun ang nakikita mo. Kaya nga, minsan nang naawa lang when I see mga policemen natin na talagang struggling sila. Si General Marbil ay bababa sa pwesto sa Lunes, June 2, matapos ang mahigit isang taong panunungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ay, nako. Si Marbil ay bababa.